Manuel TV. Yes po, ito ay tungkol sa hotel project kasama ang lupain kung saan itatayo ang gusali. Pasensya na po kung kailangan nating pag-usapan ang isyo, at this untimely hour papa. Ang totoo, halos hindi ako nakatulog kagabi sa pag-iisip. Hindi ako mapakali kung hindi muna natin pag-usapan, ang kapakanan ng mga tao. Nang matapos ang litanya ko ay dahan-dahan kong inangat ang tingin ko kay Alexander Gonzalez. I was half expecting na makikita ang galit na kumikinang sa kanyang mapupungay na mga mata habang tumingala ako. Pero sa halip, lambing ang nakita kong bukol sa kanya na halos pumutok ang puso ko sa pagmamalaki. I just want to tell you that I'm so proud of you, Beatrix. Sa kabila ng kalagayan mo, hindi ka tumigil sa pagmamalasakit sa ibang tao. Matagal na tayong hindi nagsasama pero ramdam ko kung gaano ka kagaling. Dahan-dahang tinawid ni Alexander Gonzalez ang distansya sa pagitan namin, at huminto ng ilang metro na ang layo niya sa akin. Sa kabila ng mga luhang nagpalabo sa aking mga mata, ngumiti ako sa kanya. Dapat ay ang post-effect ng panganganak na nagpaparamdam sa akin sa mga minutong bagay. I couldn't let Elisa's family down, Papa. Nandyan sila para sa akin kapag ako ay nasa mababang punto. Ibinigay nila sa akin ang lahat ng kailangan ko, pagkain, tirahan, damit, at higit sa lahat pag-ibig at pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi nila ako natagpuan. Ang mga luhang hindi ko napigilan ay bumagsak sa aking pisngi. And I am so thankful for your friend and her parents, Beatrix. Anya, pinunasan ang luha ko na para bang little girl pa rin niya. Ang magiliw na kilos ay hindi napigilan ang mga luha, sa halip ay bumulwak ito ng sagana kaysa dati. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko na makikita ang nag-iisang anak kong babae na hinahanap ko sa nakalipas na 23 taon. Kaya nga humihiling ako sa iyo na bigyan mo ako ng pabor, Papa, bulong ko habang nagdadasal sa langit na pakinggan niya ang aking pagsusumamo. Kinuha ko ang kamay niya at pinulupot ng mahigpit ang mga daliri ko sa kanila. Pakiusap bigyan sila ng mas maraming oras upang manatili sa ari-arian upang makahanap sila ng isang mas mahusay na paglipat ng tahanan. Hindi mo kailangang magmakaawa, Beatrix. In fact, nandito ako para ihatid ang magandang balita para sa iyo. The Gonzalez Rest House, from now on magiging belong to Elisa's family. Not only that, your friend could continue her college education. Napili siya para sa Gonzalez Scholarship sa Harvey University. Nagtatakang tinitigan ko siya habang nanlalaki ang mga mata na halos magkasya ang isang mansana sa loob. Binuksan ko ang aking bibig para magsalita, pero walang lumalabas na salita sa labi ko. Sa halip, isang hikbi ang narinig kong lumabas sa aking mga labi. Bago ko pa nalaman, naiiyak ako sa napakagandang balita at niyakap niya ako ng mahigpit na parang isang ama na nagbibigay aliw sa kanyang tumatangis na anak. Beatrix, please stop crying. If you don't, I would change my mind. Nagbiro siya, sinusubukang pigilan niya ang luha mula sa pag-agos. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Papa. Just stop crying, my angel. I would feel better if you would. Pinunasan ko ang mga luhang nagbabad sa pisngi kong pulang-pula na gamit ang likod ng aking mga palad, at nang matuyo na, niyakap ko siya at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Napuno ng pagmamahal at kasiyahan ang puso ko habang hawak niya ako. Hindi ito sumagi sa isip ko, kaya kong maging ganito kasaya. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para maging karapat-dapat sa biyayang ito. Lahat ng hinihiling ko ay halos abot kaya ko. I couldn't ask for more since there's nothing more I could ask. Salamat, Papa, bulong ko. Ako ang dapat magpasalamat sa pagdating mo sa buhay ko, at pagsama sa little girl angel na ito. Nanlambot ang kanyang mga mata nang dumapo sila kay Faith Viena na nakakagulat na gising, isang kaakit-akit na ngiti ang naglalaro sa kanyang malambot at pinkish na labi. O tingnan mo kung sinong gising na. Tumawa siya na may maningning na mga mata na may pagmamalaki, at tuwang-tuwa ng ngiti sa kanyang mga pisngi. You adorable little thing, you're gonna melt my heart with that amazing smile of yours. And those dimples. Good gracious. God, forgive me if ako ay maaaring sumuntok ng isang dosenang mga admirer kapag mas matanda ka na. Ngumiti ang baby at kinindatan ang kanyang mga mata, na nagpatunaw sa puso ng kanyang lolo sa lambing. Nakita mo ba yun, Beatrix? Masayang bulalas ni Alexander, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabibili. Para siyang nanalo sa loto. Ang isang dosenang lalaki ay walang alinlangan na iiyak kapag ang baby na ito ay namumulaklak sa isang magandang babae. Sana'y buhay pa ako pagdating ng panahong iyon. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pag-angat ng kanilang mga tingin, nahuli sila sa oras nang bumukas ang pinto.
Nagsisiksikan ang magkapatid na Gonzales, 8 sa pasukan, naghihintay na sa wakas ay sumenya sa kanila ang kanilang ama na pumasok. Umiling si Alexander Gonzales bilang hindi pagsang-ayon, ngunit pinayuhan niya ang kanyang mga anak na pumasok gamit ang kanyang makapangyarihang tono, na maaaring manginig sa takot ang kanyang mga kalaban, ngunit hindi ang kanyang mga anak na sanay sa kanyang mahigpit na kilos. To formally introduce you to each other, Beatrix, these are your younger brothers. Mas matanda ka sa kanila ng 1 taon. Sinenyasan niya ang mga lalaking kakapasok lang sa kwarto. Ang kapansin-pansin na unang nasilayan ng aking mga mata ay ang napakalaki nitong taas na tila umabot sa mababang kisame ng silid. Tulad ni Alexander Gonzales, ang kanyang anak minana ang kanyang itim na buhok, malapad na balikat, at malalim na mata. I assume dapat 22 na sila since 23 na ako ngayon. Gayunpaman, looking at them now, they unbelievably have the aura and confidence which an old and dignified man possesses. They are too undeniably handsome with fine, aristocratic features, a large muscular physique, and a smile that could make a woman swoon. Ang sarap sa mata nang makita sila. Tila ang finest at hottest na lalaki na natagpuan sa Cordova ay nakulong sa room 203 kung saan ako nakakulong ngayon. Binigyan ko sila ng isang malambot at nag-aatubili ng ngiti, habang sinusubukang mawala ang awkwardness na bumubulusok sa loob ko. It was the first time. Nagkaroon ako ng pagkakataon na panuurin silang mabuti ng malapit, at hindi ako komportable habang pinag-aaralan nila ang mukha ko na nagsusuri ng mga mata. Kamukhang kamukha mo si Lola Clarissa, ang lola natin, pero sana hindi ka maging kasing strikto sa kanya. Siya minsan, sinuspinde ang aking allowance kapag tumanggi akong sundin ang kanyang utos. Ang taimtim na pahayag ng mga pinakabatang lalaki. Natamo siya ng sundot sa dibdib na ikinapangiwi niya sa sakit. Huwag mong pansinin ang kapangahasan ng bunsong kapatid natin. Ako si Ethan, ang pinakamatanda sa aming 8. Ang lalaking nagsalita ay isang splitting image ni Alexander Gonzales. Siya ang pinakamatangkad sa kanyang mga kapatid. Nang magsalita siya, yung iba ay tinignan siya ng may mataas na tingin na parabang isa siyang hindi nila kayang guluhin. Ngumiti sa akin si Ethan, na nagpapakita ng perpektong set ng malaperlas na puting ngipin na parang commercial model ng toothpaste. Guwapo siya pero may higit pa sa itsura niya. Siya ay nagpapalabas ng init na ito na maaaring magpahulog ng sinuman sa kanyang alindog. Siya ay walang duda na isang Gonzales. Mula ngayon kami ang magiging tagapag-alaga at tagapagtanggol mo. Sinabi ni Ethan ang mga salita ng may higit na determinasyon kaysa sa kinakailangan. Sa ngayon, nangangako siya sa ngalan ng kanyang mga kapatid. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ka, magtangkang ilapat ang isang daliri sa iyong buhok, at maglakas loob na magpaluha sa iyong mga mata, the Gonzales men will beat the shit out of him. Umugong sa isip ko ang sinabi ni Ethan. Sa ilang sandali, isang imahe ng isang lalaki ang pumasok sa aking isipan. Siya ang may pinakaasol na mata na nakita ko. Kahit sa aking pag-iisip, ang kanyang napakagandang mga mata na nakakulong sa akin ay nagpakawala sa akin ng malalim na paghinga. Ngunit bago magkasya ang palaisipan at bumuo ng isang imahe, ang mga kaisipan ay naglaho ng mabilis nang dumating sila. Nag-iiwan sa akin ng pananabik para sa higit pa, ngunit ang mga alaala ay hindi nagpapahintulot sa akin ng isa pang sulyap sa nakalimutang nakaraan. Beatrix. Beatrix. I snapped out of my trance after hearing my name called with urgency. Without me knowing, bigla akong natahimik habang nakatingin sa kawalan. I am sorry papa. Biglang uminit ang ulo ko. Pagod na siguro ako. Sa halip ay nagsinungaling ako, hindi ko mailarawan ang biglaang pagdagsa ng mga alaala na mabilis na nawala sa isang iglap, bago ko maisip ang mga detalye. Tumango si Alexander at sinenyasan ang kanyang mga anak na umalis para makapagpahinga na ako. Masunuri nilang sinusunod ang utos, at isinasara ang pinto kapag wala na sila sa paningin. Please take your rest Beatrix. Pagod ka siguro. Sabi niya nung kami lang, at tinulungan niya akong humiga sa hospital bed. Babantayan ko si Faith Viena habang nagpapahinga ka. Hindi ako sumagot, sa halip, tumango ako bilang pagsang-ayon, at ngumiti sa kanya, ngunit bahagya akong umabot sa aking mga mata. Nagkaroon ng biglaang mahaba, guwang nalagusan ng kawalan ng laman sa loob ko. Kahit paano ko punan ang kawalan na iyon, mas lalo akong walang laman na pakiramdam sa loob. Biglang napagtanto ng kawalan ng laman na may kulang pala sa buhay ko. Anong bagay iyon? Hindi ko alam. Home sweet home. Marahan akong napaungol nang bumukas ang napakalaking bakal na pintuan ng tirahan ng Gonzales, at natanaw ang Regal Gonzales Mansion. Huminga ako ng malalim habang ang kahangahangang modernisadong istruktura ay kumikinang ng maganda sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Nakauwi ka na, honey. Mahinang bulalas ni Alexander Gonzales, hindi napigilan ang pagmamahal na ngayon ay kumikinang sa kanyang mapupungay na mga mata habang nakatingin sa harapan. Pagkatapos niyang patayin ang umuugong na makina, dali-dali siyang bumaba ng sasakyan, lumiko sa kabilang direksyon, at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse.
Salamat, Papa, I mumbled absent-mindedly, ni minsan ay hindi inalis ang tingin ko sa Gonzales Mansion na parang isang titan. Dali-dali akong bumaba ng sasakyan na si Faith ang nakabalot sa dibdib ko ng makapal na layer ng puting linen at mahimbing na natutulog. Saglit kong inalis ang tingin sa harapan at itinuon ang atensyon sa pagtaas-baba ng dibdib ni Faith. Nakakabighani at nakakaakit ang tanawin kasabay ng pagpuno ng aking dibdib sa mga emosyon na natatakot akong sasabog ito anumang sandali sa sobrang sikip nito. Hindi ako makapaniwala na ipinanganak ko itong malaanghel na nilalang na hawak-hawak ko. Napakalaking blessing ng presensya niya kaya hindi ko maiwasang magpasalamat sa Panginoon araw-araw sa pagbibigay niya sa akin. We are home, baby. Lumapit ako sa tenga niya at bumulong. Bilang tugon, parang naiintindihan niya ang ibig sabihin ng home, ang kanyang mga labi ay umabot sa isang matamis na ngiti na nagpapaliwanag sa aking mukha ng adoration. Unti-unting tumulo ang mga luhang hindi ko inaasahan sa gilid ng aking mga mata. Ilang araw na ang nakalilipas, naaalala ko na nakatayo sa parehong eksaktong lugar na pinagtagumpayan ng takot at pangamba. At gayon paman, sa pagbabalik tanaw sa mga alaala ngayon, wala ni isang ounce ng panghihinayang sa akin ng malinaw na noong araw na ginawa ko ang tamang desisyon. Naging matapang akong pumunta rito sa isang nakamamatay na araw at bilang gantimpala sa aking katapangan, natisod ako sa katotohanan at natagpuan ang pamilyang hindi tumitigil sa pag-asang mahahanap nila ako balang araw. Talagang ginawa nila. Isang mainit na palad ang dumapo sa aking balikat. Nang tumingala ako, si Papa Alexander Gonzales ay nakatitig sa akin. Ang kaamuan na nakaplaster sa kanyang mukha ay nakapagtataka sa kanyang mukha dahil mukha siyang mas bata noong mga taon. Ang linyang nakaukit sa kanyang noo ay tila nawala saglit habang ang kanyang mukha ay nananatiling maliwanag at masigla. Lumipat ako sa direksyon kung saan matatagpuan ang pinto habang naiinip itong naghihintay sa akin na dumating, at tingnan kung ano ang naghihintay sa likod ng pinto. Habang dahan-dahan kong tinahak ang daan patungo doon, napuno ko ng hangin ang aking mga baga, na sinasabi sa aking sarili na hindi ako iiyak. Ngunit nang itulak ni Papa Alexander ang pinto, nilunok ko ang aking mga salita at hindi napigilang tumulo ang mga luha sa aking pisngi. Welcome home, Beatrix. Iyon ang mga salitang nakasulat sa banner sa nakabold, malalaking titik. Hindi na napigilan ang aking mga luha, dahan-dahan nilang pinalabo ang aking paningin hanggang sa hindi ko na mabasa ang mga salita. Naghihintay doon sa ibaba ng hagdan ang aking pinakamamahal na lola na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi, habang tumutulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Nakakamangha siya sa suot niyang kulay cream na gown. Nahigitan ng magandang ningning sa kanyang mga mata ang kinang ng set ng mga alahas na suot niya para sa okasyon. Natunaw ang puso ko sa simpleng pagtitig sa kanya. Hindi sapat ang mga salita para ilarawan ang biglaang pagdaloy ng mga emosyon na humawak sa akin. Kung hindi ko lang hawak si Faith sa mga bisig ko, tatakbo na ako sa kanya at niyakap ko ang mahina niyang katawan. Hindi nag-aksaya ng oras si Lola Clarissa Gonzales at agad na tinawid ang distansya sa pagitan namin sa mabilis, ngunit maingat na mga hakbang. Siya ay nakakagulat na maliksi at kaibig-ibig sa kabila ng kanyang katandaan. Nakagalaw pa rin siya ng may kakisigan at pagkapino tulad ng sa isang 20 anyos na ginang. Bago ko namalayan na nasa tabi ko na siya, nakayakap sa akin ang kanyang mga kamay habang nagbibigay ng sapat na espasyo para makahinga ng mapayapa ang baby. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakatayo doon, nawala na lang ako ng mabilang na oras habang ibinubuhos namin ang aming mga puso sa anyo ng mga luha. Napakaraming lambing at pagmamahal sa paraan ng pagyakap niya sa akin na parabang hindi niya ako naranasan. Hindi ko siya mayakap habang karga si Faith sa aking mga bisig, instead, ipinatong ko ang baba ko sa balikat niya, at ipinikit ang mga mata ko, para harangan ang walang katapusang pag-agos ng luha. Pero kahit nakapikit ng mariin ang mga luhang ayaw mapigil, patuloy pa rin sila sa pag-agos, lumausdat sa kinis ng pisngi ko. Welcome home, Beatrix. Ni minsan hindi ako nagduda na mahahanap kita. Ngayong nandito ka, gusto kong bumawi sa mga nasayang na taon sa buhay natin. Nagsalita si Lola Clarissa ng medyo kalmado na siya at nagpunas ng panyo para matuyo ang mga luha niya. Welcome home. Ang aking mga kapatid na lalaki, 8 sa kanila, ay sabay-sabay na bumati, bawat isa sa kanila ay may malapad at maluwang na ngiti sa kanilang mga mukha. Inilipat ko ang aking tingin sa kanila, nakangiti bilang pagganti, at bumulong ng mabilis na pasasalamat habang pinagmamasdan ng aking mga mata ang bawat mukha na nakapaligid sa akin. Hindi ko pa rin matandaan ang mga pangalan nila dahil napakaraming maalala. Siguro pagdating ng panahon, matutugunan ko rin sila sa kanilang ibinigay na pangalan. Dahil siya ang pinakamatanda, si Ethan lang ang nakikilala kong mukha mula sa karamihan. I guess pagod ka, at malamang na ang iyong mga bisig ay pilit na kailangang dalhin ang kaibig-ibig na baby na iyan ng maraming oras. Sasamahan kita sa kwarto mo sa taas. Sigurado ako na kailangan mo ng pahinga. Sabi ni Lola Clarissa, tumingin sa akin at nakita ang mga bag sa ilalim ng aking mga mata. Tumango ako bilang pagsang-ayon. 3 araw na akong walang maayos na tulog.
I dreaded hospitals and I could never force myself to sleep inside my hospital room kahit pilitin ko ang sarili ko. Hindi ako makapagpasalamat na pansamantalang nakapagpahinga ng mabilis. Sumakit ang buong katawan ko at kanina pa ako sumisigaw na magpahinga na ako pagkalabas namin ng ospital. Medyo namamanhid na rin ang mga braso ko. Nakakagulat na mabigat ang baby Faith ko. Inalok ni Papa Alexander ang kanyang braso kay Lola Clarissa na nagpapasalamat na hinawakan ang kanyang braso bilang suporta. Siya ay isang mapagmalasakit na tao sa kabila ng matigas na front ay nakasanayan niyang ipakita sa lahat. Ang kanyang malalim na paggalang kay Lola Clarissa ay malinaw na kumikinang sa kanyang mata, habang tinutulungan siyang umakyat sa modernong hubog na hagdanan. Nakarating kami sa kwarto ko ng tahimik. Si Papa Alexander ang nagbukas ng pinto ng kwarto ko at una akong pinapasok. Wild at nalilitong tingin ang bumalot sa kwarto nang may pagkamangha habang dahan-dahan akong pumasok. Bumagsak ang aking mga paa, sa malambot at nakakarpet na sahig na nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Tinakpan ko ang bibig ko nang mapagtanto ko kung gaano ito nakabuka. Dumiretso ako sa loob ng marangyang kwarto ng isang prinsesa na may mga sobra-sobra nitong kasangkapan. Ang luho ay masyadong marami para mahawakan ko. Mula sa matataas na kisame, kulay rosas na dingding, at malambot na nakakarpet na sahig ang ginawa sa pagiging sophisticado. Walang bagay sa loob na matatawag kung hindi elegante. Isang mini chandelier ang nakasabit sa kisame, na nagbibigay sa silid ng isang queenly ambience. Sa gitna ng silid, isang magarbong canopied bed with matching color with the wall standing. Sa tabi ng kama, may kahoy na night table na may lampshade sa itaas. Napabuntong hininga ako nang dumapo ang aking mga mata sa kaliwang bahagi ng kama, malapit sa floral sofa set, kung saan nakatayo ang isang shelf mula sa sahig hanggang sa kisame, puno ito ng sari-saring gamit ng mga collector ng books, limited edition, New York best-selling. Lahat ay gusto ko lang. Nang hindi ko nakaya ang pagod sa aking mga braso, maingat kong ibinaba si Faith sa multifunctional baby crib na nasa tabi lamang ng queen-size bed. Noong inilipat ko siya sa multifunctional bed, gumalaw siya pero nakakagulat na hindi siya nagising. How do you find your new room, Beatrix? Tanong ni Papa Alexander habang iniunat ko ang aking mga daliri, at pinapawi ang pamamanhid sa aking mga braso. It was beautiful, Papa, sagot ko, binigyan siya ng isang nakakapanatag na ngiti. This is too much, dagdag ko habang pinagmamasdan muli ng aking tingin ang kwarto. I am glad you like it, Beatrix. This room had been waiting for you for almost 23 years now. You deserve nothing but the best, sabi niya na binigyan ako ng isang masayang ngiti. Aalis na kami. Kung may kailangan ka mag-bell lang, at may maid na tutulong sa'yo. I will, Papa. Sumara ang pinto at mag-isa lang ako sa kwarto ko. Humiga ako sa kama at tinitigan ang walang kapintasang puting kisame. Ito ang buhay ko ngayon, gustuhin ko man o hindi, tatanggapin ko ito ng may malawak at bukas na mga bisig. Kahit sinong babae ay papatay para magpakasawa sa karangyang hawak sa harapan ko. Ako dapat ang magpasalamat sa lahat ng ito. Bumibigat ang talukap ko bawat minuto, pero ginawa ko ang lahat para manatiling gising. Masyado akong pagod, at hindi makatulog ng ilang araw na nang hindi ko namamalayan ay sa wakas ay sumuko na ako, at nahulog sa isang malalim na antok. At dito na po, nagtatapos ang part 17 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.